Naka-MTB ka ba? Kung naka-MTB ka, maswerte ka, master. Wag na wag mong bibitawan yung MTB mo, ha. Dahil magbibigay ako ng mga ilang genre na pwede mong i-convert dyan sa MTB mo. May mga iba't ibang discipline na pwede mong gawin dyan sa MTB mo kung nagsasawa ka na. Kung interesado ka rito, master, ako po si Papa Jack at narito ko ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. Bibigyan kita ng mga ideya kung ano yung mga pwede mong gawin dyan sa MTB mo. Tara! At ayun na nga, maraming mga MTB ngayon, mga kaibigan natin, MTB! Palakpakan natin ang mga MTB Masters, okay? So bago natin simulan to, shoutout muna sa bumubuo ng team ng Tour of the Fireflies. So gaganapin sila sa Sunday, April 27. Okay, kita-kits tayo dyan, nandun kami ng Papa Jack and Friends sa si The Bike. At maraming salamat sa mga sumuporta sa amin sa Marinduque. Aba, maraming salamat sa inyo mga kaibigan natin, mga nakasama natin dyan sa Marinduque, mga siklista rin, mga mga follower din natin, pati sila tatay, yung community dyan, ako napakababait. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanggap sa aming dalawa ni The Bike. Okay, napakasarap sa Marinduque mga master. Sobrang sarap ng ride. So abangan nyo yung yung video natin na yan. Okay? So simulan na natin. Kung ikaw ay naka-MTB master, halimbawa, naka-MTB ka na, mga 1 taon ka na, 2 taon, 1 dekada, 10 taon, mga ganyan. So mga ganyan katagal, medyo nagsasawa na tayo dyan, di ba? Nagsasawa na tayo sa setup ng bike natin. So para hindi tayo magsawa magbisikleta, dapat meron tayo palaging bago. Dapat meron tayo palaging kinikreate sa ating bisikleta para sipagin tayo. Kasi minsan sinisipag tayo kapag meron tayong bagong pyesa, kapag meron tayong bagong gears, meron tayong bagong lagay dun sa bisikleta natin, gusto nating i-test, gusto nating subukan sa ride. So, itong gagawin naman natin na to, kung ikaw ay naka-MTB, for sure, hindi mo alam or baka natatakot ka kasi baka malaki gastos, baka mamaya hindi mo alam kung paano yung setup. Okay, so dahil nandito si Papa Jack, bibigay ko sa iyo yung mga idea na pwede mong gawin dyan sa MTB mo. Unang-una ang MTB, standard MTB. Kapag ikaw ay bumili ng standard MTB, naka-rice bar, naka-standard MTB, tapos naka-goma na 2.10, 2.25, depende kung paano mo siya mabibili. Tapos naka-suspension na 100. Okay, so yun yung standard MTB. Tapos ina-upgrade lang yun, pinapalitan lang ng cogs, pinapalitan lang ng crank, pinapalitan lang ng mas magandang suspension. Yun ang standard MTB. Pero alam mo ba, kaya mo pang may kaya pa tayong pwedeng gawin dyan. Okay, para sipagin tayo lalo magbisikleta at makalayo kung saan-saan tayo pupuntang lugar na gusto nating puntahan. Unang-una, syempre, magagawa natin dyan sa MTB mo kung sawa ka na, pwede mo siyang gawing hybrid. Okay, paano mo gagawing hybrid ang MTB mo? Simple lang yan, master. Kung gusto mong hybrid, palitan mo yung suspension. Pag napalitan mo na yung suspension, palitan mo siya ng rigid. Okay, papalitan mo yung rigid, tapos kung ikaw ay naka 2.10, papalitan mo naman siya ng at least mga 40C. Okay, 45C kung ikaw ay naka 29er. Kung ikaw naman ang naka 27.5, pwede mo siyang palitan ng 650B. Tatanungin mo ko kung magpapalit pa ba ako ng rims. Hindi ka na magpapalit ng rims, master. Basta tama yung gomang ipapalit mo. Pero palagi mong tandaan, kapag ikaw ay naka 29er at i-convert mo sa 700C, ang sa 29er dapat 700C. Kapag ikaw naman ay naka 27.5, ang gomang gagamitin mo kung ikaw ay mag-hybrid, dapat 650B. Okay? Tapos sa say na yun, kung gusto mong gawing 2x or 1x. Depende rin sa yan kung ano yung trip mo. Pagkatapos, bukod sa hybrid, pwede mo siyang gawing pangkarera gaya ng XC. Okay? Ang XC basically yung mga master, syempre kahit papano, XC, pag-aangan din yan. Pag-aangan na XC. Tapos, pwede ka rin mag 1x, pwede ka rin mag 2x. Pero sa mga nakikita ko, mga naka 1x. The best yung okay na rin yung 1x sa mga XC. Tapos, magna-knobs ka na goma. Tapos, suspension mo, suspension, dapat medyo kahit papano, maganda yung suspension mo. Kung magkano yung budget mo, yun lang ang gawin mo. Pero kung hindi naman, okay lang din naman. Sakto lang. Huwag ka lang kakarera. Di ba? Gagawin mo siyang XC, tapos magpapalit ka lang ng flat straight bar. Tapos medyo magne-negative ka.
Usually, ganyan na setup ng XC. Okay? Pagdating naman sa mga cogs, depende sa'yo kung hanggang saan ang kakayahan mo. Right? Kung pwede ka mag-42, pwede ka mag-46. Sa cogs yun. Pagdating naman sa crank, pwede ka mag-40, pwede ka mag-42. Depende yun kung saan ang kakayahan mo. Okay? Bukod doon, pwede mo rin siyang i-setup as touring bike. Touring bike, karaniwan mga master kasi napaka-flexible ng napaka-flexible ng MTB. Grabe. Sa sobrang flexible ng MTB, isipin mo, pwede kang maglagay ng rack. Pwede kang maglagay ng saddlebag na malaki. Pwede kang maglagay ng front rack. Diba? Tapos, pwede kang maglagay ng frame bag na malaki. Pwede kang maglagay ng top tube bag na malaki. Pwede ka rin maglagay ng feed bag. Feed bag ng pack gears. Naku, sakto-sakto yan mga master. Tapos, mamimili ka lang kung anong gagamitin mo na handlebar. Handlebar, karaniwan mga touring, loop bar, canto bar, okay lang. Hindi ako masyadong fan ng canto bar pagdating sa touring. Pwede kang mag-moloko, pwede kang mag-denham, pwede kang mag-crazy bar, pwede kang depende kung ano yung type mo, depende sa sa trip mo, kung ano yung gusto mong setup ng itsura ng bisikleta mo. Pero basically, magkakatalo lang yan pagdating sa setup ng iyong manibela. Pagdating naman sa suspension, pwede ka mag-suspension, pwede ka rin naman mag-rigid fork pag sa touring bike, mga master ha. Kasi tandaan nyo, sa touring bike, ang palaging kino-consider dyan is yung relax. Relax dapat palagi pagka touring bike. Hindi ka pwedeng mag-aggressive, wala dapat ngalay, dapat yung position mo all set pagdating sa endurance. Dapat ganun lagi ang isipin nyo pagka kayo ay magsisetup ng touring bike. Okay? At ang sumunod sa mga bike camp, pang bike camp na setup. So ganun din naman basically Pag bike camp setup, pwede kang mag-suspension. Especially pag bike camp talagang medyo kailangan naka-suspension kasi pupuntahan nyo mga Rockies So gravel ang itsura ng mga madadaanan nyo. Tapos mga muddy, mga puno-puno, so mga putik-putik. So basically dapat mas maganda as much as possible mag-suspension kayo. Tapos yung suspension nyo may lockout para pag nasa patag kayo, pwede nyong i-lock na hindi nagbabounce. Pwede nyong bubuksan nyo kapag kayo ay nasa trail na. Sa sa manibela naman, pwede kayong mag semi-rise, pwede kayong mag straight bar, pero hindi siya naka-negative. Naka-standard lang siya, straight siya, 0-0 siya, hindi negative, hindi positive. Para doon kayo maglalagay naman ng bag sa harapan na nakasabit sa inyong manibela. Alright? Pagdating naman doon sa frame bag mo, pwede ka rin mag-frame bag at pwede ka rin mag-saddle bag. Pack gear. Oy, pack gear. Shoutout sa pack gear. At pwede ka rin maglagay ng ng rear rack. Front rack, hindi ako medyo fan ng front rack pagdating sa MTB. Medyo masagwan tingnan kasi naka-front rack, naka-suspension ka, tapos naka-front rack ka. Medyo taliwas 'yun taliwas 'yun sa disiplina ng suspension na maglalagay ka ng rack kasi syempre matagtag tapos maglalagay ka ng rack. Parang hindi siya applicable para dun sa gusto mong mangyaring discipline. Diba? Bike camp, diba? So, erase mo na yon. Huwag ka na maglagay ng front rack kasi meron ka ng bag naman na sa unahan. Okay? Pwede ka rin mag-feedback doon pagdating sa bike camp. So, lahat. Pwede mo dalhin yung tent, pwede mo dalhin yung hammock mo, lahat ng cookset mo, mga damit mo sa saddle bag. Pwede. Kung maglalagay ka naman ng rear rack, pwede ka maglagay ng pannier, pwede ka maglagay ng top load. Depende sa gusto mong mangyaring setup. At sumunod naman, syempre, pwede mo rin gawin yung MTB mo, master, kung naboboringan ka na. Pwede mo siyang gawing DJ. Alam mo yung DJ? Yung dirt jump. Okay. Yung dirt jump na DJ, dirt jump na itsura. Pwede kang maglagay lang ng single speed. Gawin mo ng mga 13, 15, 18. Depende yan sa kung ano yung kaya mo. Tapos, magpapalit ka lang ng crank. Okay, yung DJ bike kasi, usually yan, mga naka-single speed yan. Tapos, naka 32 o 34, depende rin sa kakayahan mo yan. Okay? Tapos, gagawin mo lang dyan, ibababa mo lang yung upuan mo para, syempre, dirt jump yan So, pag tinalon mo yung bisikleta, hindi masakit sa iyong punju-punjuhan. Pagdating naman sa suspension talaga siya. Hindi siya pwede maging rigid fork.
Tapos medyo nakadrop talaga yung saddle niyan. Pagdating naman sa sa goma, kahit hindi ka mag-knobs, kahit mag-fast rolling ka lang, okay na. Pero dapat mas maganda yung medyo makapit na fast rolling. Medyo pwede ka mag-pace, mga ganyan. Depende, 29er, pwede mong gawin 29er, pwede mong gawin 27.5. Same thing yan sa mga bike touring, sa mga XC, pwede rin yan. So, DJ, pwede mong pag-isipan kung ano yung discipline na yun, kung medyo gusto mo maglaro-laro na para kang bata. Alright, para siyang BMX actually. At sumunod, pwede mo rin siyang gawin na gravel bike. Talaga ba, Master? Gravel bike? Oo naman, syempre. Gravel bike, pwede mo siyang gawin gravel bike. Gaya ng, nauso kasi yung mga ganyan itsura na merong naka-drop bar. Okay. Yung iba ginagawa nila, kasi si Grappler, yung setup ni Grappler, ni Surly Grappler, naka-drop bar. Usually naka-drop bar. Para pang-touring yun. Pang-touring yun. Yung setup niya na yun. Pero consider sila, sinasabi nila is, pagdating naman sa MTB mo, wala kang ganong babaguhin. Kasi kung gusto mo ito gawing touring, gawing gravel bike yung bike mo na MTB, magpapalit ka lang ng drop bar, magpapalit ka lang ng actually kahit di ka na magpalit ng kahit di ka na ako para sa akin. Iba kasi kapag ka nag-MTB, pinapalitan nila ng goma, mas manipis. Tapos pinapalitan nila ng rigid fork. Pero para sa akin, hindi naman unnecessary na yung magpapalit ka pa ng rigid fork, magpapalit ka pa ng goma, ninipisan mo. Hindi na. Okay na yan. Kung ikaw naman yung naka-fast rolling na goma, pwede mo na yan. Pwede mo nang gamitin yan. Kung ikaw naman na naka-suspension, okay lang yun. Okay na yan. Gamitin mo na yan para iwas gastos ka na. Kung magpapalit ka ng wheelset, hindi ka na magpapalit ng wheelset. Pareho lang din naman yon ng 29er at 27.5. Okay? Tapos drop bar, siguro kailangan mo na magpalit yan kung ikaw ay naka-drop bar. Definitely magpapalit ka ng braking system mo. Siyempre, since naka-drop bar ka, maglalagay ka na ng FD. Pwede rin namang hindi ka maglagay ng FD. Pwede ka mag-single speed, pwede ka mag 1x lang, tapos naka 10 speed ka or 11 speed. Depende kung ano yung trip mo. Okay? Basta drop bar pagdating sa gravel bike. Kung nagsawa ka, edi tago mo yung pyesa, tapos pwede mo na siyang ibenta. At sumunod, syempre, bago natin bitawan yung sumunod natin, shoutout muna sa lahat ng mga bago nating subscriber. Maraming salamat sa inyo mga master, maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Kung gusto nyo nga pala ng Stingray Therapeutic Spray, meron tayo available sa TikTok. Kung hindi nyo pa ako na-follow sa ating mga social media, pa-follow na lang ako nito mga master. Okay? Pa-follow ako nyan, and then sa mga susunod nating episode, papakita ko sa inyo, may playlist tayo dito. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ibang kailangan nyo. Pindutin nyo lang yung playlist na yan. Nandun lahat ng mga kailangan nyo sa gravel bike, sa MTB, at kung paano yung mga tamang settings pagdating sa inyong bisikleta. Okay, maraming salamat rock and roll. Maraming salamat Pack Gear Philippines at Stingray Therapeutic Spray. Okay, ang last natin, syempre mga master, kung gusto mo naman halimbawa mag-crit, kung mag-crit ka, pwede rin naman mag-crit ka. Sa crit kasi halos ang datingan kasi ng mga crit, usually mga mga pagka-crit setup, pag-aangan yan. Okay, kasi 50 kilometers lang yan So paliitan ng cogs hanggat kaya mo, hanggat maaari, mas maliit na cogs. At least mga 38, mga ganyan, 40 siguro the most na yun. Tapos kung ikaw ay mag-one bike ka, na 40 rin. The most na yun mga master halos wala siyang pinagkaiba ng crate setup pagdating sa XC. Okay? So, depende sa'yo kung ano yung trip na gagawin mo. Pagdating naman sa pwede mo rin i-custom build yung iyong bisikleta, yung iyong MTB. Pwede mo siyang i-mix and match. Halimbawa, pwede mo siyang ito pinakahuli, custom. Nagkamali na ako. Iko-custom bike mo na. Yan ang pinakahuli natin. Custom bike. Pag sinabing custom bike, depende sa'yo kung ano yung depende sa'yo kung ano yung gusto mong trip mo. Pwede mo siyang i-mix and match mo. Halimbawa, gusto mo touring XC, gaya nung ginawa ko doon sa aking bisikleta, si Monster. XC Touring yung ginamit natin nung pumunta tayo ng Bataan. XC Touring, okay lang din naman, XC Touring. Pero pinalitan ko rin siya eventually. Pwede mo siyang gawing touring hybrid. Alam mo mga ganyan, so mix and match mo lang kung saan ka magiging komportable. Kasi pinakamahalaga sa pagbibisikleta, palagi niyong tatandaan,
komportable ka sa setup mo. Hindi yung napipilitan ka sa setup mo para pag nag-ride ka, komportable ka, mapapatag man o mapaahon. Hindi ka kakaba-kaba na baka mamaya mabiting ka, baka mamaya sumakit yung ganito mo, baka mamaya hindi mangalay ka. Dapat palagi nyo iisipin kapag ka nagsisetup kayo ng bisikleta, komportable kayo. At itong palagi nyo tatandaan, bago kayo lumayo, kailangan naka-test ride muna kayo. Itinest ride nyo muna siya sa short ride lang muna. Para kapag ka nag-long ride kayo, hindi masyado masakit sa katawan or walang nananakit sa inyo at hindi kayo may injury. Okay, maraming salamat. Ayun lang, ganun lang kasimple, ganun lang kabilis ang ating episode, Master. Maraming salamat sa iyo. Baka hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, Master, para at least patuloy na lumaki ang ating community. Shoutout nga pala sa Papa Jack and Friends, saka sa Papa Jack classmate. Alright, maraming salamat sa inyo. Palagi tandaan, mahihirapan pero hindi susuko. Ako po si Papa Jack at narito ko ngayon sa Bike Talk with Papa Jack. At palagi tandaan, humingi sa Diyos ng gabay para sa ating paglalakbay. Ciao!